Mhm. Naku, ito pa ho. Robin Padilla, mga kababayan. Ah, sabi po ni Senator Robin Padilla, si Robin po nagsabi niyan. Chararan, post niya po yan, ha? Tigilan na po ang issue ng impeachment ni VP at ang sakit ng presidente. Focus tayo sa special session para sa pag-amyenda ng at pag-repeal ng oil deregulation law. Hirap na po ang taong bayan. Alam nyo, isa naman kaingutan nito ng aking idol eh. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? He's actually talking about one law, which is the oil deregulation law. Okay? Na maging noon pa man ako estudyante, hindi ko po suportado, college pa ako noon, hindi ko po suportado ang oil deregulation law. Dahil pagka ganitong may mga aberya, kapag may mga surge ng pagtaas ng presyo sa world market sa mga petrolyo, ganun din po ang presyo ng petrolyo sa ating bansa, tataas. Because it's a market-driven. 'Di ba? Ang gobyerno hindi na makakontrol sa takbo ng presyo. Kaya lang, labis ang makapangyarihan sa bansa natin ng mga negosyante at ang mga politiko natin ay mga palamunin nila sa panahon ng halalan. Kaya palaging mga ass-kisser yung mga walang hiyang yan, laging iniisip papaano ano ang magiging reaksyon ng mga negosyante sa industriyang ito. Ganon, kaya ho nakalusot yan. Oh. Ngayon, sabi rito focus daw po tayo sa special session. Bakit? Nagpatawag ba ang Pangulo ng Pilipinas ng special session para dito? Bagamat ako po ay sang-ayon na magpatawag si PBBM ng special session para dyan sa oil deregulation law. Ngayon, sinasabi na naman po rito ng ating pinakamatalinong senador, Robin Padilla, dalawang bagay. Pag-repeal daw sa pag-amyenda at pag-repeal ng oil deregulation law. Ang alam kong ibig sabihin po ng pag-amyenda, yung batas mananatili. Right? Siguraduhin nga po natin tong repeal. Hold on 1 second Repeal meaning cancellation. Sabi, in law, repeal is the official cancellation, revocation, or abrogation. Kasi ako, I don't use the word repeal. I usually use abrogation. Ibig sabihin, alisin, to extinguish, to kill. Okay? So magkaibang bagay po to, Senator Robin Padilla. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Amyendahan. Tapos na amyendahan, papatayin yung batas. Sira ulo ka ba? Di ba? Ayan hindi or ang ano niya, BJ Gantz. Ang sinasabi ni Robin dito, at and in English, 'di ba? Sabi niya let's focus on special session for the amendments and repealing of or abrogation of oil deregulation law. Hirap na po ang taong bayan. 'Di ba? Ang problema kasi rito sa inyo, Robin, ito dapat noong may session kayo, inasikaso nyo na to. Dapat naranasan na natin ito nung panahon ni Duterte. 'Di ba? Nung nagkaroon ng Ukraine-Russia war, naranasan na natin ito, panahon ni Digong. Bakit hindi nyo inasikaso? Why you guys can't be futuristic? Why can't you be predictive? 'Di ba? I understand sinulatan niya yung DOE, Department of Finance, Department of Foreign Affairs, kung anong paghahanda ang ginagawa nila para dito sa napipintong gyera diyan sa Middle East. Pero ito, napansin niya ba to? 'Di ba? Dapat noon pa nila to trinabaho ngayon wala silang session. Ang balik pa ng session nila, Mayo pa. 'Di ba? Pero dapat po ang Pangulo natin magpatawag talaga
'Di ba? Magpatawag talaga ng special session para ho, ang gusto ng Pangulo natin ang alam ko, amyendahan ang oil deregulation law. Pero ang pinakamaganda po kasi rito, ang isa pang remedyong gawin natin ay magkaroon, dapat i-nationalize kasi natin 'tong mga bagay na 'to. 'Di ba katulad ng tubig, Maynilad, i-nationalize natin ito. Bentahan lang ng gobyerno itong mga 'tong mga katulad ni Maynilad, 'di ba, sa mga bilyar, dapat gano'n lang pero gobyerno yung may control. Gobyerno yung nagbebenta sa kanila, no. Para may kontrol ang gobyerno pagdating sa mga presyo kung hindi naman kailangan na magtaas, 'di ba? Makokontrol pa naman. Gano'n din dito sa presyo ng langis, ng mga gasolina. Pagka may ganyang biglang surge ng presyuhan sa world market, may aksyong magagawa ang gobyerno na hindi tayo makapag-price cap na kung tutuusin pwede naman, 'di ba? Dapat may price cap tayo tapos noon pa man nagkaroon na tayo ng funding, standby funds para po sa Oil Price Stabilization Fund 2.0. Katulad noong 1984 na itinatag ng dating Presidente Marcos. Dapat ganon. Oh. 'Di ba? Sa taas ng gasolina at bilihin yung Pangulo mo walang paki sa mahihirap. Paano mo nasabi? Dahil lang mataas ang presyo. Ano ba? Sige, tanungin kita, Fredrin. Sagutin mo ng matino. Ano ang solusyon sa problemang ito? If you are the President of the Philippines, anong solusyon? Kasi kay Sara Duterte, wala naman siyang sinabing solusyon eh. Ang solusyon lang ni Sara, itigil daw ang carpooling. Putang ina. Sinama pa, pati ang pagbibisikleta na kumukonsumo daw ng enerhiya. Naku po. 'Di ba? Bisikleta, di ka gumagamit ng gasolina 'yun. Ano akala niya ron, yung mga nagbibisikleta, ano akala niya sa amin, umiinom ng crudo? O, o umiinom ng gasolina? Ayos oh, mag-rally si Sara sa MAPS. Kaya nga Sige, pakisagot 'yan. Ano ang solusyon ng mga DDS? Magbida-bida kayo ngayon, nagtatanong ako, anong solusyon nyo dyan? Sagot. Call a friend. Hindi ko aalisin yan, hanggat nandiyan kay Robin. Sagutin nyo yan. Anong solusyon? 'Di ba? Kasi, since driven ang mga presyuhan natin dito, ang magagawa lang po ng gobyerno dyan, ako nga, tutol nga ako rin sa binigay ng gobyerno na 5,000 ng mga ayuda. I totally disagree. Ang dapat pong ginawa dyan ng gobyerno natin ay ginawa itong subsidy sa petrolyo. 'Di ba? Sinubsidize na lang nila yung additional na halaga. Halimbawa, magtataas ng halagang 20 pesos, 50, ganyan. Pipigilan ng gobyerno yon. Gobyerno ang mag-a-absorb ng increase. At doon masisiguro po ng gobyerno natin na lahat ng apektado, lahat ng may sasakyan kumukonsumo ng gasolina, ng krudo, ay nabibiyayaan. Hindi man nila nahawakan ng 5,000 sa kanilang mga kamay, effectively, hindi nila nararamdaman ang mabigat na epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, 'di ba? Dahil yan sa Middle East War. Yun yung pinakamaganda sanang ginawa ng ating gobyerno. Hindi sa ako'y nagbibida-bida, hindi sa ako'y nagmamagaling, pero baka humagaling talaga ako. Ganoon naman talaga pag nag-chess ka. Kung sino yung Miron, di dalawang si Kasparov at saka si Kasbarok naglalaban. Yung Miron, si Ulaga, mas magaling pa kay Kasparov at saka kay Kasbarok. Di ba? Ganon pag Miron. Pero ganun po, honestly speaking, ganun po sana yung ginawa. Hindi ayuda-ayuda. Kasi yung mga ayuda na yan, kapag yan ay naipamigay sa tao, pwede nang ipangsugal yan, ipambisyo. Di ba? Yung iba dyan, hindi naman talagang bumabiyahe palagi ng jeep. Ng tricycle. Yung iba dyan, makakuha lang ng pangkain. Panchicha, okay na.
Tapos wala namang pakialam sila doon sa mga pasahero na wala nang magsiservisyo sa bandang hapon na kailangan. Kasi kumita na sa umaga. 'Di ba? Hindi po tama sa anumang anggulo, hindi po tama na ayuda binigay ng pangulo natin ng DOE diyan sa mga drivers. Dapat po yan ay subsidy ang ginawa nila. Plus magkaroon tayo ng napakalaking imbakan ng krudo sa ilalim ng lupa. 'Di ba? Dapat ganun. Ang India, may ganyan ng India. Oh, sa ilalim ng lupa na siyempre naka-concrete 'yan. Oh, tapos tayo bili na lang tayo ng krudo sa Russia. Oh. Tapos tayo ngayon ang magbibenta sa Petron, 'di ba? Oh, kung yung Shell magtatayo ng kanilang refinery dito, goods. Pero ang kondisyon sa PNOC lang kayo pwedeng bumili ng krudo para i-refine. Yun po yung pinakamagandang solusyon sana rito. Kahit na meron pang umiiral ng oil deregulation law, kung ang supplier mismo ng petrolyo ay ang gobyerno ng Pilipinas, 'di ba? Tama? Oh. Hello Fredrin, nasan ka na? Ano nang sagot mo? Bokya pa ba ang mga ka-DDS? Oh, salamat. 'Di ba? Pasensya na kayo sa ganitong magsasalita ko kasi ako pa binabayaran. 125 million every 11 days. Kaya kayang-kaya ko pong pitikin ang gobyerno. Kayang-kaya kong pitikin ang pulisiya ng presidente. Oh, with full respect. Dahil siya ang Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Nag-meeting sila ng ilang beses, malamang lahat. Yan naisip nila at yung nagbigay ng ayuda ang pinaka madaling gawin. Yun nga yung masaklap eh. 'Di ba? Puro pamumulitika eh. Ang problema, hindi po kasi lahat nakikinabang doon. Imagine niyo kung ang presyo ng petrolyo natin hindi tumaas. 'Di ba? Yung mga bilyones na yan, sinalo ng gobyerno, ay napakaganda. Oh, nagtataasan ng presyo pero tingnan niyo South Korea, yung kinontent ko nung nakaraan, may price cap. Oh, yan ang hinahanap ko sanang ginawa nila eh. Pag may price cap kasi, limit lang yung presyo. Tapos kung magkano yung singilin doon na dagdag, pwedeng singilin ito sa ibang panahon pero unti-unting halaga. Ganon. Parang sa Meralco nung araw, bawal kayo magtaas ang presyo. Unti-unti lang yung increase ninyo. Hanggang sa pag maganda na yung takbo ng panahon, pwede kayong mag-increase uli. 'Di ba? Dapat ganun kinokontrol yung increase. Hindi yung katulad ngayon na para tayong sinabugan ng pigsa, lahat tayo parang nandidiri sa nangyari. 'Di ba? Biglang taasan. Tataas ang presyo ng mga bilihin dahil yung mga factories ginagamitan ng mga krudo yung kanilang mga makinarya, 'di ba? Ang presyo ng kuryente ay tataas dahil yung mga planta natin gumagamit din yung mga makinarya diyan, gumagamit din ng krudo. Pero kung sinubsidy sana ng gobyerno, so it's not yet too late. Yun ang dapat na asikasuhin nila Robin Padilla at hingiin nila kay PBBM na magkaroon ng special session para diyan. Kasi kung ito lang oil deregulation law, anong impact lang yan? Kailan pa yan magkakaroon ng pakinabang? 'Di ba? Ay ang pinakamabilisan po at kasi kailangan natin ng short-term remedy, subsidy. Tapos ang long-term natin dito, i-nationalize ang supply ng krudo. Tayo na yung PNOC na mamimili. Sa Middle East, sa America, sa Russia, kung saan-saan. Malaysia, 'di ba? Tayo nang mamimili. Gobyerno ng Pilipinas ngayon ang may control. Sa supply. Ganun lang. Lahat pa nakinabang. Wala nang magseselosan kasi yung mga hindi driver, sabi, paano ngayon yun, Sir JDB? Yung mga taxpayers, galing naman sa tax natin yan.
Yung bang mga jeepney driver na yan, may income tax ba yan? Kako wala. O kita mo, wala. Tayo kinakaltasan ng buwis. Oo nga eh. Di ba that's unfair? Hmm. Yeah, meron sa merong oil refinery Don Louis. Sa distrito ni ano ba 'yun? Sa distrito ni Luistro, may refinery diyan. Nakalimutan ko yung yung pangalan ng kumpanya eh. Meron. Yung refinery na 'yan malapit sa dagat. Nadaanan namin 'yan eh. Talisay ata 'yon, Talisay, Batangas. Meron. Oo nga eh, binigla nila eh. Wala kasing kontrol ang gobyerno eh. No, Subic, meron din. 'Di ba? Okay, so eto pa ho ngayon. May isa pang banat kay Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, dito politika there, politika here, politika everywhere. Only in the Philippines. Uy, hanggang langit may politika, Robin Padilla. Kahit saan na merong nilalang at merong hierarchy of powers, that is politics. Oh. Pero ibig sabihin ni Robin Padilla rito, too much politicking ang nangyayari. Katulad na nga lang nung pagbibigay ng mga ayuda, imbis na subsidy para hindi tumaas ang presyo ng petrolyo. At hindi maapektuhan ng marami, wala sanang rally-rally. But because of politics, paparating na 2028, pagpabango ng pangalan, di ba? Marami kasi mga nangangarap niyang magsitakbo sa 2028 na gustong gumudshot. No. Ngayon, sabi ni Robin, politika there, politika here, politika everywhere. All in the Philippines, actually, even religious organization meron. Diba? Maski sa mga Catholic, mga born again, INC, sa mga Muslims, lahat kapag may hierarchy ng kapangyarihan, that's politics. Diba? Now, binara ngayon tuloy siyang nito, ni former Sec Llamas. Sabi niya, anong tawag mo sa dinaluhan mong launching ng isang political alliance? Yun yata yung Rage, dumalo ba si Robin doon sa Rage? Anak ng karton. Ano ito? Rage against yourself? Tama, di ba? Alam ko may krisis at kailangan magtipid. Pero huwag isama sa pagtitipid ang common sense. That's correct. Di ba? Kasi tinutukoy ni Robin Padilla dyan, alam ko yung impeachment. Politikahan. Putik na ang batas ay walang pinipiling oras. Ang pagpapanagot ay walang pinipiling oras. 'Di ba? Bakit ba ginawa sa Constitution nilagay doon yung impeachment? Ang purpose kasi noon ay para mapanagot yung isang impeachable official, madaling matanggal sa pwesto. Kasi in the first place hindi dapat nasasangkot ang mga pangalan nila sa mga kalokohan, sa mga katarantaduhang ganyan. Okay, so ngayon, barado tuloy siya ngayon dito. So huwag daw po isama sa pagtitipid ang common sense. Meron pang isa niyan sa Kongreso, sa House. 'Di ba? Si Congressman Attorney Marcoleta. Isa pa 'yon. Para mas malala pa kay Robin 'yun eh. Okay, ngayon ito pang isa, putya drama naman. Makakabalik lang tayo sa normal na pamumuhay kung magiging presidente po si VP Inday Sara. Ugok ka talaga, Bongo. Hindi nga alam ni Sara kung anong gagawin sa problema eh. Ba't may nabanggit ba si Sara kung anong remedyo? Huwag daw magbisiklet, itigil daw ang pagbibisikleta, itigil ang carpooling. Anak ng puta. Ikaw, Bongo, anong nalalaman mong gawing solusyon dito sa problemang ito? Baka daig pa kita. Daig ko pa kayo. Di ba hindi sa pagyayabang? Yun po kasi talaga ang only solution sa problemang ito. Wala tayong control sa presyo ng langis. Pero pwede tayong magkaroon ng control. Depende sa polisiya. At ang short-term remedy rito, hindi po 5,000 na ayuda sa mga drivers. Sapagkat yan ay natutunaw na ipambibili ng kung anong ibang bagay yan. At hindi tayo nakakasiguro na yung mga nakatanggap talagang mga regular na nagmamaneho
umaga, hapon, na kailangan ng ng mga pasahero, ng mga sasakyan. 'Di ba? Oh, hindi tayo nakakasiguro talagang kailangan nila 'yon, yung 5,000. Pero kung ginawang yang ayuda, bilyones na 'yan, ginawa ng gobyerno natin na subsidy sa presyo na imbis na itaas, salagin agad ng gobyerno, sila na yung mag-aabono para sa taong bayan tulad nung 1984 na OPSF na tinatag ni Apo Lakay, wala tayong problemang ganito. Putragis, isa sa inyo, mga sa mga DDS ng mga politicians, walang nakapagbanggit niyan. Ang nababanggit nyo lang, Duterte. Tapos, pag ngayon, ito kay Bongo Lights, pag naging presidente si Duday, makakabalik tayo sa normal na pamumuhay. Putragis, ano ba ang normal na pamumuhay ng mga Pilipino? There's too much politics, malayo pang halalan, politikahan. That's the normal life of the Filipino people. 'Di ba? Oh. Oy, wag mong iniinsulto ang idol ko. Ang idol ko po si Tatay Digong. Luko-lukon to. Oh. Idol ko si Tatay Digong, ha? At wag mong iniinsulto ang idol ko. Diba? Ano magagawa nga naman ni Fiona? Wala. Ay, nako. Okay, ito nga yung pag-usapan natin. Maya-maya. Inaabangan ko yung sagot nung isa kanina eh. Oh. Hindi nila alam kung anong solusyon. 'Di ba? Ako na sumagot. Sabi, nako, di niya yata alam. Sinasabi, sabihin niya sa sarili niya yung puro pamumulitik ang ginagawa. Wala man lang pakinabang sa mamamayan sa kanya. Well, ganun lang naman si Robin talaga. Useless. Isa pa, parang si Lito Lapid. Di ba? Alam niyo, hinahanap natin si Bato para magtrabaho. Putak. Lang yan. Dapat kalampagin natin si Lito Lapid. Anong ginagawa mo sa Senado? Di ka namin maramdaman. Di ba? Tahimik. Oh, ba't ba naman nanalo pa kasi yun eh. Ewan ko ba bakit yung mga naging lineup ni PBBM nung sa alyansa puro mga di ba? Mga patapon. Si Abalos naman, hindi man lang din sumasagot sa issue. Nagti-TikTok lang. Di mo alam kung talagang issue driven itong mga politiko natin eh. Di ba? O naninimbang baka makasagasa. Ay nako. Sasagutin ko yan kapag tama na ang spelling mo.